magkakaroon ho ng kaunting pagsisiyasat, pag-aaral. Kasi in theology kasi, in biblical studies, I have some questions. But ito ho ay answerable lamang sa Hebrew, Aramaic, Greek, even Septuagint Bible. Not in English Bible. Ano ho? Kaya ang tanong ko nga po ay, who is God? What is the entity of God? What is Trinity? What is the Bible? What is the church? What is the function of the pastor? And what is the position of the members? Itong mga tanong pong ito ho ay original languages lang po ang pwedeng sumagot. Hindi yung ang English Bible. Kaya nga po, mayroon pong tinatawag na principles and guidelines for understanding and applying the Bible. Alam niyo, sa lahat ng pag-aaral may tinatawag na rules, may tinatawag na law. Kahit nga po yung manghuhuli ka ng king cobra, mayroong batayan, king crabs. Mahirap dampot ng dampot Baka mamaya madidisgrasya ka Ganun din po ang pag-aaral po ng Bible. Ang dami po nag-aaral, tuturo ho ng Biblia Kaya kami gumawa kayo ng ganitong programa upang amin pong sawatain. Yun pong maling aral. Narito kami. Conqueror for Christ and Gloryland Church. Sama-sama po kami upang amin pong sawatain po yung mga aral po ng hindi naman po karapat-dapat. So, una, mayroon tinatawag na the law of grammatical construction in biblical studies. Dapat maintindihan po ito kasi basta marunong lang bumasa. Marunong bumasa ng English, Tagalog. Maya nagtuturo na po, nangangaral na. Danger po yun, Pinakakatakot sa sitwasyon. So makita natin, grammatical analysis depends on the knowledge of the original languages. I repeat, grammatical analysis depends on the knowledge of the original languages. Hebrew, Aramaic, and Greek Bible. Now, even Septuagint Bible. Now, listen. The flow of thought is not determined by structure in English, but by structure in the original language. So, ito yung problema Sabi ko nga pwede ka namang magsalita ng English Yung problema po, mali ang grammar. Kasi hindi ka naman nag-aaral talaga ng English grammar Pwede ka magturo ng Bible. Malaya po. The problem, ano ka makapagturo ng tama na nag-rely ka sa English translation? Wala kang background doon sa original language po ng Biblia, which is Hebrew, Aramaic, at Greek. Maging Septuagint. Kaya dapat ho nating maintindihan ito, mababantayan po natin ang sitwasyon. The word of Scripture, rather the flow of thought, is not determined by structure in English, but by the original. So, the word of Scriptures in the originals, listen, teach the truth without admixtures of error. So, hindi pinag-usapan nito yung English translation. Any translation, all kinds of translations, maybe you can use. But the problem is,
Hindi mo naintindihan ang itinuturo mo. So the Bible is not just a useful body of human ideas. It makes clear the mind of God Himself. So errors, again, errors exist only in copies. Errors exist only, what? In copies. Not in the originals. So everything the Bible affirms, whether in theology or in science and history, without error. Again, everything the Bible affirms, whether in theology or in science and history, without error. So, yung mga translation po ng Biblia from the original, parang ganito ho yan eh. Pansinin po ninyo. Let's say, gumawa ho kayo ng sulat. Ngayon yung sulat na yan, hiniram ko. Tinatranslate ko po yung inyong sulat. Ang tendency ho noon ay mali. Pero pag hiniram ko yung sulat at pinasirox ko po, ay wala hong mali yun. Ganun po ang Biblia. Ang Biblia po from original languages, it was translated into 500 languages sa buong mundo. The purpose po is babasahin. Hindi ho para mangaral. Ang problema ho ay makulit eh. Marunong lang bumasa, sabi nagtuturo na. Hindi naman pinag-aralan yung original na lingwahe ng Biblia. Basta na lang. Ang aking halimbawa dyan, mga kaibigan, ganito eh. Pinahiram kita ng isang, let's say, biological book. Sabihin ko sa iyo ay basahin mo to. Ang ginawa mo eh, nangaral ka na eh, about biology. Yun nga po, kaya itinatranslate po ang original language to different languages sa buong mundo for one purpose, reading, not for teaching. Okay? So, gusto mo talagang mangaral? Go back to the original. Para maging tama yung pagtuturo mo. Imagine, we have 100,000 religions sa buong mundo. Hindi naman ho nag-aaral ng language ho ng Biblia. Ang pinag-aaralan lamang po ay yung English translation at Tagalog translation. Pansinin ninyo ha, 100,000 religions sa buong mundo. Wala ho nagsasabi na siya ay mali. Lahat po ay tama. Ang tanong, lahat ba yan sa Diyos? Kung lahat ho ng religion sa buong mundo ay sa Diyos, wala hong impyerno. Lahat po ang tao na sa langit. Subukan ninyong pagtabihin yung iba't ibang relihiyon, nag-aaway. And you remember ho that God is a God of order, not a God of confusion. If there is a confusion, hindi po sa Diyos yan. Diba? Ito ang pinakamalaking ito ang pinakamalaki pong problema sa sitwasyon ng tao ngayon. Kaya kami narito, amin pong sisikapin na maituwid po namin yung mga maling aral.
Wala na po eh. Wala na pong pakialam. Ano? Ang mga tao basta't magtuturo. Basa si Tagalog, basa si English, and then paliwanag. Nako. Sabi pa nga eh, mayroon doon tinatawag na exegesis at mayroon doon tinatawag na exegesis. Ay, hindi ka nga nag-aaral ng grammar ng Greek, Hebrew at Aramaic eh. Kalakas loob magsasabi na exegesis. Alam niyo po, mayroon tinatawag na Greek vocabulary. Pag sinasabi pong word na ace, ang ibig sabihin, into. Pag sinasabing ek, out of. Kaya nga po itong mga taong ito, pag mayroong naririnig silang mali, exegesis yan. Hindi yan exegesis. Just imagine. The word ace na sinasabi nilang exegesis, ang ibig sabihin, pastor to Bible. Hey, pastor to Bible. That is the word exegesis. Yung pong exegesis, ang ibig sabihin, Bible to pastor. Ano ibig sabihin nun? Yung original languages ng Biblia, yun po yung ilalagay sa utak, sa isip ni pastor. Para siya ho ay makapagtuturo ng tama. Hindi ho yung, kung ano ho yung guni-guni, ano yung kutob, ano yung pakiramdam, binasa ang talata, ano yung pakiramdam, siya lang sinasabi. Hindi niya inalam kung ano yung grammatical connotation, grammatical explanation, yung talata na kanyang ginamit. Sige lang. Sabi ng sabi. Hindi nyo dinadala sa langit ang inyong membro, dinadala nyo sa impyerno. Lagi ko pong sinasabi ang inakay. Naghihintay po yan kung anong isusubo ng inahin. Pag sinusubuan ng inahin niya ng bulok, nilulunok ng inakay. Ang membro ho, lagi po yang umaasa sa pastor. Pag sinusubuan ho yan ni pastor ng mali, ng bulok, ang sagot niyan, amen. Ulitin ko, ang dami. 100,000 religion. 100,000. Marunong lang bumasa ng Biblia, nagtuturo na. Sabi ko nga, pwede kang magsalita ng English. But, wrong grammar. Dahil hindi ka nag-aaral ng English grammar, nagsasalita ka ng English. Pwede kang magturo ng Biblia. Anytime, walang problema. The problem is what? Mali yung itinuturo mo. Bakit? Hindi ka nag-aaral ng original language ng Biblia para maging tama. Dahil nga po, yung flow of thought is not determined by the structure in English, but by the structure in the original language. Ito ho ang katotohanan na dapat po nating pamantayan sa atin pong pag-aaral. Ako po, si Pastor Richel Bihag. Ang kalaban ko po sa aking pagtuturo, kasama po si Pastor Jody. Si Brother James, si Pastor James, Conqueror for Christ. Sila Brother si Pastor Jeremiah. Kami po ay talagang nakikipaglaban, nakikipagbuno kay Satanas sapagkat ito po ang mga nagtuturo
ng maling aral. Kaya kami po ay hindi titigil sa pagsawata, sa pagtuturo ng tama patungkol po. Why? The most influential false doctrines that have ever threatened the church have always been those that masquerade orthodox, employing the familiar language of the scripture, but skewing, twisting the truth. In other words, using the language of biblical Christianity is not the same as being biblical. May warning po ang Panginoong Hesus sa mga taong ito. Makikita natin sa Matthew chapter 7, 2 Peter chapter 2 verse 15, Acts 20, 30 to 31. Matthew chapter 7, 13 to 15. Po yung warning ng Panginoong Hesus sa pagtuturo. So, ang ibig sabihin, inaalam natin yung mali sa pamagitan po ng language ng Biblia. Hindi po English Bible. English Bible just only a translation. I repeat, kung ang translation po ay umaasa kayo at ang translation ay tama, lahat ng translation ay tama. Mayroon tayong gusto. Mayroon tayong New King James Version, may King James Version, may American Standard Version, may New International Standard Version. Marami po. Ito po ay just only a translation. Ngayon, panghawakan natin na ang translation ito ay talagang inspired word of God. Tandaan niyo translation ang pinag-usapan natin dito. Yun pong Bible po ng Cebuano. Kung ang translation ay totoo at inspired, ay nakalagay po ay nagpakamatay si Jesus sa cross. Ano kaya yun? Tama? Inspired kaya yun? Kasi sinabi ng 2 Timothy 3:16, inspired word of God. Kaya po, tayo po ay patuloy po na mag-aaral. Kasi sa pag-aaral po, mayroon pong tinatawag na ignorant kasama ang arrogant ay nagiging fanatic. Ignorance unite with arrogance, nagiging fanatism. Mahal ang relihiyon, hindi mahal ang Diyos. Usong-uso ngayon yan. Dinidipinsahan ang relihiyon, hindi dinidipinsahan ang salita ng Diyos. Bakit ba kailangan po nating pag-aralan yung original language ng Biblia? Let's say, goal for study of biblical Hebrew and biblical Greek. What is the goal? Working knowledge of grammar. Working knowledge of grammar. Working understanding of grammatical thought processes. Pag ang nagtuturo po ng Biblia ay hindi nakakaintindi ng grammar ng original language ng Biblia, sorry po. Kahit po tayo ay magkakasubukan, kung kaya niyong idipinsa yung inyong pagtuturo na tama.
Isa pong challenge. Kung ang tinuturo niyo ay tama, sasama po ako sa inyo. Sagutin niyo lang po yung mga tanong ko. At pag napatunayan po na totoo, ay sasama po ako sa inyo. Kung ano man yung relihiyon ninyo, sasama po ako. Mayroon lang po akong mga katanungan para magkakaroon po tayo ng katiyakan. Increased appreciation of the Old Testament. Demonstrate spiritual benefits. Translate from Hebrew, Old Testament, and Greek, New Testament. Ang ibig sabihin, we will look at the biblical Hebrew language of the Bible through the eyes of the ancient Hebrews who wrote it. Why? Modern readers often ignored the fact that the Bible is an ancient text and must be read as an ancient text. Ito po. Ito po. Ito po yung mga language po ng Bible. Hindi lamang po marunong kang bumasa. Ang mahalaga po, naintindihan mo yung grammatical connotation, grammatical construction, and grammatical explanation. Hindi po biro. Hindi lakas ng loob. Mapapahiya ka. So, kung atin titingnan po, yung pong goal ho ng programang ito, the goal of this program, to bring out the ancient Hebrew meaning of the words to the student of the Bible as never before done. Who is God? What is the entity of God? What is the Trinity? What is the Bible? What is the church? What is the function of the pastor in that particular church? And what is the position of the members? I said a while ago that this is answerable only for the original language, not in English Bible. Wala pong kasagutan ang English Bible dito. Kasi ang original language ng Biblia, yun po ang lingwahe ng Diyos. Hindi ho English ang lingwahe ng Diyos. Ang English po, lingwahe po ng England at lingwahe po ng Amerika. Hindi ho yan lingwahe ng Diyos. Ang lingwahe ng Diyos, Hebrew, Aramaic at Greek. Yun nga pong Septuagint. It is a translated word of God. It is not the inspired word of God. Kaya, mag-iingat po. Mag-iingat. Kasi ang Biblia po, pag binasa ninyo yan, for instance, who is God? Bereshit bara Elohim. Ita samain vit haaretz. What is the grammatical connotation, explanation of the word bara and Elohim in Hebrew word? Kung sino man po nakakarinig ng boses na ito, magpaliwanag ho kayo. At pag naipaliwanag ninyo ng tama, sasama ako sa inyo. Hindi yung lakas ng loob. Kailangan po naintindihan natin. Kasi dinadala natin sa impyerno ang tao, hindi natin dinadala po sa langit. Kung ang turo po natin ay mali. I and my father are one. Ano ho ang Greek grammatical explanation?
Before Abraham exists, was I am. What is the Greek grammatical explanation? Colossians chapter 1 verse 15. What is the Greek grammatical? John 3:16, madalas na ginagamit po sapagkat ito daw po ay gospel of salvation. Paliwanag nyo sa Greek grammatical explanation, John 3:16. At ipaliwanag ninyo ang 1 Corinthians 15, 1-4. The gospel of salvation in the Greek grammatical explanation. Yun po ang katotohanan. Dapat nating maintindihan. That's why it is the goal of this program. Sharpen your tools. Sharpen your tools to bring out what is the truth. Ay, alam nyo, undoubtedly, marami pong mga misinterpretation of the ancient Hebrew culture and pictograms. The word pictograms means forms. Sabi ko nga, pwede ka naman magsalita ng English eh. Ang problema, hindi mo naman naintindihan ng grammar. Pero pwede ka magsalita. You can teach the Bible, yes, but you do not know the grammatical process. Why? Because you did not study the original language of the Bible. So you bring people to hell, not in heaven. Ito po yung challenge. Sino po? Nasa relihiyon. So, such as the Word of God, who is God in Hebrew, Aramaic, even Septuagint, this is the warning, the relationship between the Hebrew language and the Hebrew culture. Listen, which will give us a deeper, more accurate, and understanding of the Hebrew word. So, sa susunod po, na pagkakataon, i-discuss po namin who is God in a Hebrew, Aramaic, Greek, and a Septuagint explanation. English po, wala po yung paliwanag. Basa lang po, basa. Dami yung naluluko kung sino ang Diyos. Hindi maintindihan kung sino ang Diyos. Yung amang nasa langit, ang tunay na Diyos. Si Kristo hindi Diyos. Di ba? Si Kristo ginagawang tagapagligtas. Pero hindi Diyos. Kaya sa susunod na pag-aaral, ilalatag po namin sa inyo kung sino ho ang Diyos sa Old Testament. Anong pangalan ng Diyos sa Old Testament? Kung meron kayong mababasa sa Old Testament, sa Hebrew word na God the Father, sasama ko sa inyo. Kung meron kayong mababasa, God the Father sa Hebrew word, sana ho, mayroon, para ako'y makakasama sa inyo. Sa Hebrew word. Kasi mayroon ho sa Hebrew word, Alua Abraham, Alua Isaac, Alua Jacob. Kaya, salamat po sa pagkakataon na amin pong isiniwalat yun ang kamangmangan ni Satanas sa amin pong pag-aaral.